makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilimit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos na pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakabatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Luwalhati sa Diyos sa Laganap ang iyong kalingkingan sa sanlibutan na sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ay binigyan mo ng liwanag ang aming buhay. Naway ang liwanag na ito ay maging gabay namin upang aming maunawaan ang buong katotohanan, ang dulot ng handog ng Espiritu Santo.
Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ng aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo dalangin makapangyarihan at dalangin ng Diyos. Kami po nagpapasalamat sa pagkataon na ito, na muli mo kami binigyan ng pagkataon na kapag kami magkatipon dito sa iyong bahay panalangin upang ipagdiwa ditong linggo na sa Pusimata Trinidad. Nanawa ko Diyos, patuloy na maghahari sa bawat isa sa amin ang iyong Espiritu Santo upang umabay sa bawat isa sa lahat ng aming mga gawain. Ganoon din po sa kalakasan ng aming mga pangalawan at ganoon din po sa aming mga kapatid na ngayon nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina Michael Castelio, Roscan Pernia, Divine Grace Gralas, Cristina Gralas, Adela Manalo, Alexa Sarmiento, Christopher Reyes, Christine Reyes, at ganoon din po kay Mary Grace Mani. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng marami pa namang kaarawan sa kanilang buhay at ingatan mo sila sa pamamagitan ng iyong patubay ng iyong Espiritu Santo. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin, makapangyarihan at dalang ng Diyos sa aming pagtitipon dito ngayon. Ito po yung pinapangunahan sa mga sponsor, lalo na sa ikatlong grupo, na ito yung pinapangunahan sa pamilya ni na Don Recania, Milet Recania, Jonel Recania, Melanie Sibelia, Fermin Piagalan, Adrian Leal, Joel Piagalan, Edwin Pastrana, Janet Recania, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercelita Encenas, Lomar Salodes, Norberto Recania, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Recania, Camilo Piagalan, Gerardo Rianzares, Bienvenido Rianzares at din po sa pamilya ni Nanit Manalo. Nanawa o Diyos, patuloy mong pagkalooban sila ng isang masaganang pamumuhay at patuloy mo silang gamitin ng instrumento upang ipahayag ang iyong mabuting balita dito sa sanlibutan. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin o Diyos na puno ng awa. Sa gitna ng aming kalimunan dito ngayon, aming itinudulog sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Nanaway pagalingin mo sila at pagkalooban ng malakas na pangangatawan. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rodi Salodes, at din po kay Father Edwin Loto. Nanawa o Diyos, patuloy mo silang patnubayan, ingatan, at patatagin mo nawa ang kanilang mga kalooban at pagtibayin ang kanilang pananampalataya upang sa ganon malampasan ang mga pagsubok na ngayon ay kanilang kinakaharap. At ang lahat ni Kristo magitan na Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanangin o Diyos na walang hanggan sa amin din pong pagtitipon dito ngayon. Inaalaala din po namin ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na. Nanaway pagkaloob mo sa kanila ang panglaw tungo sa kabilang buhay upang masumpumanawa nila ang buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na sa kaluluwa ng aming kapatid na si Elsie Frias. At ang lahat ng ito'y sumagitan na Jesucristo ang aking Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. May Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa lupa. Totoo ang kanyang kapangyarihan at totoo rin ang kanyang kaharian sa langit. Ito ang pagpapalataon ng Propeta Isaias. Ang lahat ng narito sa lupa'y kanya at nananatili ito magpakailanman. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, sa unang talata hanggang 4,
at magpapatuloy sa 22 talata hanggang talata 31. Hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Sa tulugtok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo. Sa tabi ng mga pintuang bayan, sa pasukan ng bayan, sa pasukan ng mga pintuan, siya'y humihiyaw ng malakas. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawa, at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. Inaari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula sa noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana sa tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangan, ni ang pasimulan man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga pinatibayang lupa na sa siping nga niya ako ng gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Dahil sa Panginoong Jesucristo, ang kasalanan ng tao ay nilinis. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapagpanibagong muli at makapinsay sa kanyang labanan. At kagalakan ang lahat ng ito dahil kay Kristo Jesus na siyang sinugo upang maging tagapamagitan natin sa ating Amang nasa langit. Atin pong pakinggan ng ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5 sa unang talata hanggang 5. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya
sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan din nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi man nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian at gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay niya sa atin. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumahilig. At sumahilig. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Hesukristo ayon kay San Juan sa Kabanata 16, nagsisimula sa talata 12 hanggang talata 15. Walhati sa iyo, Panginoon Kristo. Marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit, hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay akin. Kaya po sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Kristo. Magsiyo po